Due date na nga pala ngayon ng tubig namin, kaya naman bago ko pa nga makalimutan kinuha ko na nga itong resibo at kumuha na nga rin ako ng pera para naman makaalis na ako at makabayad na nga rin. Nagpaalam na nga ako kay nanay na magbabayad nga muna ako sa MOAD at bago nga ako lumabas kumuha nga muna ako ng payong. Alas 10 na nga ito ng umaga, kaya naman makikita nyo nga na tirik na nga ang araw. Mas maganda talaga na mas maaga nga ako makabayad, kaso naisip ko nga na dahil nga due date ngayon malamang nga mahaba-haba nga ang pila doon at hindi na nga rin ako nakipagsabayan. Sobrang init na talaga ng panahon ngayon at kahit nga nakapayong ako ramdam na ramdam ko nga ang init nga at singaw nga nitong kalsada. At dahil nga sobrang init ng panahon bihira ka nga makakita ng mga tao sa kalsada ng gantong mga oras. Madami ka pang puno makikita dito nga sa lugar namin, pero sobrang init talaga ng panahon. Paano pa kaya sa ibang lugar na puro mga building at puro bahay na lang? Kung napansin nyo nga, yung mga dinaanan ko may iba't ibang kulay nga ng mga palamuti sa kalsada dahil nga katatapos lang ng piyesta dito nga sa amin nung 15. May paligsahan nga na pagandahan nga ng bawat sitio dito nga sa barangay namin at yun nga may papremyo. Dito naman sa mismong bayaran nga ng tubig makikita nyo nga na purple nga ang kulay ng mga palamuti dito. Dating ko nga dito nga sa bayaran ng tubig wala namang mga taong nakapila at puro upuan na nga lang ang naabutan ko. Meron nga ditong lagay ng mga resibo at pwede mo nga ilagay dito yung resibo pagka nga nakabayad ka na at makakasali ka na sa parapol nga nila. Kaya naman nung nakabayad na nga ako ginupit ko na nga yung kalahati nga ng resibo at nilagay ko nga dito sa pinakalagayan o tambiolo at baka nga swertihin din tayo sa parapol nga nila. Umuwi na rin ako pagkatapos ko nga magbayad at dito nga sa banda sa amin kulay berde naman ang palamuti. Nakarating na nga ako dito nga sa amin grabe naman talaga, sobrang init na talaga ng panahon at sasaglit nga lang ako naglakad tagaktak na nga ang pawis ko kahit nga ako may dalang payong. Papaliguan ko nga pala si Sia, kaya naman kumuha muna ako ng tubig dito sa gripo at mag-iinit nga ako ng konting tubig. Pakalaking tulong talaga sa akin itong electric kettle at kahit papano nga nakakatipid kami sa gas at nag-automatic nga na turn off to pagka nga ito kumulo na. Nagluto nga pala ako ng champurado ngayong almusal at may natira nga, kaya naman isinaling ko na nga sa isang malinis na lagayan at ilalagay ko nga muna sa rep. Favorite nga ng mga anak ko itong champurado, kaya naman pagka may natitira nga nilalagay ko sa rep at ginagawa nga nila kinakain pa nila sa merienda. Hinugasan ko na nga muna itong kaldero dahil dito nga ako nagluto ng champurado kanina at pagkatapos nga nilagyan ko na nga rin ito ng bigas at akin na nga rin huhugasan. Bigla namang nalobat ang cellphone ko, kaya naman eto na nga lang ang pagkulo ng sinaing ang napakita ko nga sa inyo. Sakto nga kumulo na nga yung sinaing nakita ko na nga rin na pakulo na nga itong sinalang ko na tubig pampaligo nga ni Sia. At di nga kayo mag-aalala kahit nga iwanan nyo nga itong nakasalang kasi nag-automatic turn off nga ito. Napaliguan ko na nga nito si Sia at binibihisan ko na nga rin siya. Syempre ano pa nga ba ang gusto nitong batang ito kundi nga dress? Sa sobrang init nga ng panahon 2 beses ko nga paliguan ito nga si Sia. Pagkatapos ko nga siyang bihisan sinuklayan ko nga ang buhok niya gamit nga itong brush niya. Napaka-convenient nga gamitin itong clip-pan kahit nga saan ako pumunta dala-dala ko nga ito sa sobrang init nga ng panahon. Kaya naman pagka nagluluto nga ako dinadala ko na nga rin ito sa kusina. O kaway-kaway naman dyan kung sino nga ang gumagamit din ng clip-pan. O siya, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!